pagtupat sa noon sa ato ang pagkatawag ng isang ganyan. Thank you, Your Honor. Ang rason yung ipatawag attorney kay naatay actually na-appeal sa agenda last session nga reiterating our willingness to NGU to return ato ang ihatag ang turnover ang NSC from NGU to NSC or the global scale. Wala ta naka-decide at to kung sa buhaton sa sindunian kay gusto namo ma-appraise kung unsa ang estado gyud mismo sa ato ang claim regarding sa NSC dayon kung unsa pag estado after sa atong mga legal battle. So unsa na next na buhaton kay sa amuhang muna if we reiterate our willingness to turn over NSC moment to ang term nato nagpasabot ba na ikan sa unahan to karon wala pa nato na turnover ang NSC kung kita paghihapon ng steward sa NSC kanang sa attorney follow up ako question. Okay. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman, as members of this body, I'd like to give you a brief background because if I go direct to the point, you might not be able to understand the issue that is pending. So, if you will recall, I think you are already a member of this August body way back in 2016 when the City of Ligan auctioned the National Steel Corporation for non-payment of real property taxes. Isubasta sa siyudad ang planta. If you will recall, there was an tax amnesty agreement signed by Lawrence Cruz with the National Steel Corporation. Pagkabayaran lang sa National Steel Corporation ng taxes at a discounted price within a span of 8 years. So, ang naitabo, wala nakabayad ang National Steel because National Steel sold the plant to Global Steel. Ang sabot sa Global Steel and National Steel is that if once Global Steel pays the down payment of 2.2 billion, ibalhin ang titulo sa National Steel sa Global Steel. Nakabayad ang Global Steel ng 2.2 billion, so ibalhin na unta sa National Steel ang titulo sa Global Steel. Ni-object si Councilor Rubira, the late Councilor Rubira and the late Councilor Busico to the transfer of the title because according to them, the total taxes payable was not paid in full. Wala kang mabayari tanan. So, wala na transfer ang title sa Global Steel. So, ang Global Steel, kaya wala pa na transfer ang title sa ila, wala na po nagbayad ng real property tax sa city. Kaya wala man natuman ang ilang sahod sa National Steel. Na wala naman nagbayad ang global of taxes, hindi subasta sa city ang planta kaniadtong 2016. I think some of you here were already members of this August body. After 1 year for failure to redeem, the City of Ligan took over possession of National Steel. The liquidator went to court, nagsugod sila sa RTC Makati, niabot sila sa Court of Appeals, niabot sila sa Korte Suprema. Pag-abot sa Korte Suprema, gayon sa Korte Suprema nga ang auction done by the city way back in 2016 was illegal. Dili ka to legal. So we set aside sa Korte Suprema ang auction
giignan ng iligan nga dili kamo tag iya diha, pahawa kamo diha sa national scale. Kanina decision came out in July of 2022. The new administration of Mayor Xiao came in July 1 of 2022. So after 1 month, na nagawa ang desisyon sa Supreme Court, nagsulti nga dili iligan si tag iya sa national scale. Ipapahawa kita sa national scale. Pero ang problema kaya ang desisyon sa Korte Suprema, wala nagsulti kung kinsay tag iya sa national scale. Ang decision of the Supreme Court says that insofar as the ownership of national scale is concerned, hingon sa Korte Suprema, that will have to be determined in another forum between national and global pursuant to their asset purchase agreement. So, gipapahawa kita, pero wala po isulti. Asa na ito itong numero, kinsay tag iya. Muna ang dilema ni Mayor, so na kung hindi pa tao, kung sa kanya kung bato na ni. Kita ba yung gagasto pag-sweldo sa mga tao from the time that the city took over possession of National Scale in 2016, ang city ang gabayad sa security for 1 million pesos per month. Pagsunod ni Mayor Freddy, kanina itong July of 2022, kita ang gabayad sa security sa NSC at 1 million per month. Now, karon kay giignan naman taga dili kita tagiya, we cannot continue spending public funds to secure private property. Kaya dili pa ato. So, nahatag si Mayor na, kasi, napuntas po eh. So, natubato na rin. Dili kita tagiya, pero wala kong isulti, kasi tagiya. Asa na ito isurrender ang property. Now, since the decision of the Supreme Court says the ownership will have to be resolved between NSC and Global, so I thought of sending letter to NSC and Global, signed by Mayor Freddy. Disultihan na ito sila, ay kamong gawa. Dawatan na ninyo nini, dili kami tagiya, gusto na naman ni Boyan. Ali kong gawa din NSC and Global, kaya magsapot akong sa akong pag-peacefully turn over possession of the plant, na dili man magawat ang gawa. Problema na ito. Hindi mo na ito pinigyan. Umiyak na ito. Puro. Kaya kaya tayo claim na 3.1 billion pesos of real property tax as of today. So, sa may bato na ito. So, akong sulatan ang liquidator, kay nag-continue ba bayad sa sweldo from July, na na-take over si Mayor Freddy up to end of 2022. So, ingon sa Global, sige, kami bayad sweldo. So, nag-take over sila, nag-bayad sila sweldo for 4 months. After 4 months, undang natin sila bayad. So, akong isulatan ng liquidator, we cannot continue paying public funds to safeguard private property. Because that is not allowed, no? So, ingon sa liquidator, sige, ako nalay bayad sa sweldo. So, ang ibuhat sa liquidator, napagigyan siya mga scrap para ibayad sa sweldo. Muna, basing matingala mo, how come na igagawa sa mga nag-contract yan, dalawang scrap, di baligyan na sa liquidator, dili ang city ang babaligyan, ay labot ang city niya. May labot ang city. The only participation of the city, i-maintain na ito, itong mga tao, as of now, there are 96 people there. 96 people safeguarding the plant. 26 ani ang istaa, kung katong the rest, mo kani ang i-designate sa previous mayor dito. Mo kani nabiling na i-designate ni Mayor Hinsya na magbantay dito. Wala na ito rin sila pag-ausap. Naapa sila nila ang karon. So, I wrote, after writing Global and NSC, nisulat karon ang Global sa ato. Ingon sa Global nga, oy, amo na ng paon. Motong akong dito ba, nga gitagaan ta mo kopya, nga nagsulti nga dili na mo pwede mahatag sa imo lang, kinahanglan ka mong duha. Motong nasulat na inyong nabasa, tingali, you were curious,
really happened. That's why you called me to this question. Kung ito nga sulat, gigyan na ko sila, nga really pwede nga ikaw lang ang taga-atluhan, dapat ang NSC. Ika-furnish akong NSC, and I hope that they will be able to agree, they will take joint possession para makagawas ng talaga. That is the true picture, Your Honor. Thank you, thank you. Medyo nasabtan maklaro kayo. Attorney, regarding sa nag-isip ko mata, nga karon dili na makatake og possession, pero naatay claim na sa real property tax nga wala pa nila nabayaran. Kung sa may atong action na attorney. Well, i-consider na ito karon ang isumasta na ito ang kwenta. Again. But this time, let's do it the right way. Okay. Let's do it the right way. The total NSC property consists of 401 hectares to be exact. 401 hectares. The value of this property exceeds our claim. Including the scrap there, the scrap in NSC is estimated to be valued at around 7 to 8 billion. The scrap alone, with the property of 401 hectares, I'm sure we will be able to recover the 3.1 billion. And that 3.1 billion is running like taxi. Every day it's increasing and increasing with the penalty, the interest and the surcharge. So, ato pa nagkanaon o ato pa siyang isumasta or ato ikaligya. Kaya naman ko'y nagpahayag po ng mga investor ko, no? Quote-unquote. Nagdagan na kayong investor. Ano pa ni Mayor Rencia, nagdagan na kayong investor ni Surudia, mawala ang medalyon. No? So, muna ang atong unaw-unaw karoon na Your kung ato bang isubasta siya or naabay serious investor na mapalit sa NSC. Anyway, ang atong success na claim, first lien man unang bayran. Kung panangitan mahalin ang NSC, kita ang unang bayran sa taxes. So, kung ibaligya ang NSC, dili kita ang magbaligya. Dili magkita iya. So, dili ko tamo kabuot na ibaligya na nato kay we want to sell it, but we cannot sell because we are not the owner. Or kung isubasta na to siya, kung isubasta na to, at the home property, mato, again, bahala ko. Maato na, pero there is a 1-year period of redemption. Okay. O pwedeng i-redeem karon sa tagiya. Pero ang pisyo sa tagiya. Ay, doon. Nakaunang kombinasyon. Pero, maka-reiterate niya kung sa tutuan, ay, bahala kita sa itandiya, kung kuha ko na to, i-claim na to at ang taxes. Pwede na to, posibleng makuha na to ang property. Yes, we are even toying with the idea of national impago. Kuha ng yuta sa 400 hectares para makuha sa Iligan City ang yuta. Property na lang. We are also considering that. No? Sige, attorney. Actually, kung man ang natuwa ko kay sa kung tanaw, bahala ko nakaisigyat at ito niya ang inibuhat na ito na pag-auction, pero we are just living what is ours naman. So, I don't know if na ay problema o mga sigyat sa proseso, sakto ka, kailangan i-claim ko niya ito na ito para dapat iya sa syudad. Hindi po pwedeng pasagdan lang nato. Kaya kahulutan, kapupod kayo na siya o kaayuhan kung makuha kayo nato na sa syudad. Yeah, of course, of course. That's a big, large sum of money. Pero natagnihatod karon nagpalayo ta atong 96 ka taon na to. Yes, 96 sila karon Your Honor. 26 ang iska. Ang the rest are tatong personnel na nabilin tatong panahon pa ni Mayor Rencia. Sila niya ako'y kapantay niya karon. Wala nato sila nagtama. Dito ba na natong iska? Thank you, attorney. Kaya lang po, mahigayon ako makauman ito kamakana. Thank you, attorney. Thank you, Your Honor. Okay, Member Hong,
naintindihan pa rin na dinaro rin mo isubot rin mo sa simplanan mo. Appreciate ka naman. Pero anyway, attorney, kung sa may latest updates na ito, padala mo sulat sila ang global state of NSC at tumag na sila sa mga sulat na sila diba? Mula man nagtuwag ang NSC, ang global scene na DC Star na atong yung ihakal ko sa ila lang. Pero hindi mo sugod si Mayor ay wala mong mag-isulti dito sa kaso na ang global at tagiya. Kung isa po, ang global dili party dito sa kaso, wala kayo napon dito. Kaya nag-away dito sa kaso, ang NSC o ang illegal city, wala dili kayo party ang global. Pero nagtubag sila sa atong sulat, yung nila nga dili, dapat inyong iuli na sabok. Minsan ba po ihatag na ito sa ila, ang kita na po ibalikan sa liberator, sa NSC. No? Kaya we are in a position where we are in a position na dami video, dami video. So ako na yung attorney, hindi rin kamalo, kung sa right thing to do, na dapat na magkayuan sa mga sige lang ito. So, I agree with yung suggestion, attorney, kung magkuha 400 square meters, We are considering that. consider that at least 1 is Hindi 400. Ang total area sa NSC property is 401 hectares. hectares. Okay. So, atong plano nito, attorney, pila nga ito ang pound, pila ka hectares. That's worth, ang atong baon is worth 3.1 billion. 3.1 billion. So magsabot na po. Ang problema mo, Your Honor, walay tagiya. So, parang kita mo design ng NSC nga, kanang among 3.1 billion, i-convert na lang namo ng yuta. Pero isa may atong istoryahan. Pero mo pirma ang luha, okay lang. Pero right now, walay tag-iya. Walay tag-iya ang NSC. There is no owner. And there is no proceeding between NSC and Global to determine who is the owner. So, wala ginawang resulte, murata na baboy ba? Masukal na. Thank you. Okay, member Sweet, you take the floor. Thank you, Mr. Chairman. Just a clarification, attorney, because Councilor J asked regarding the 96 staff around safeguarding the NSC, and you mentioned that it's the government ang sweldo karon. But as far as, I think that was yesterday, you mentioned during the flag raising ceremony, that it's not the government ang sweldo karon, it's the liquidator? Or Your Honor, kanina 96 ka tao magbabantay diya, ang kasildo ang liquidator. not the government? Pero ang kasildo sa 26 ka iska ang iligan. Ang iligan, isildo na ito ng iska ma'am, pero ang liquidator gatag sa ila o 2,000 pesos additional monthly allowance. Not the whole 96 staff. Not the whole 96 mo. Thank you, Mr. Chairman. Okay, thank you, member Sweet. Okay, member Belmonte. Thank you, Mr. Chairman. My question is simple. Is there an existing case with Global and NSC to claim ownership? Not an existing between both for ownership Pero of NSC? wala ka rin na settle ma'am because So it's not that there is an existing ongoing case. wala ko yung ongoing case. That's the problem. Wala yung ongoing case. Ano mga scrap diya ka gawin, ma'am? Na ay asset purchase, more dahil dito siya ang global o ang NSC sa una, na ibalik niya og 13 billion. Kung makabayad na ang global sa NSC og 2 billion, ibalik ng title. Muna yun ang itawag ng asset purchase agreement. Pero, ngayon sa Supreme Court, ang ownership sa NSC will have to be determined in another forum, in another proceedings, based on the stipulation in the asset purchase agreement. So, wala may proceedings, wala na-claim, wala na-fine. So, suspended animation ka lang. Dili mo tayo. Kaya kita, nakatagaya sa sulod,
Hindi ko na ito mabiyaan. May nalagari kaya ang liquidator babayad sa sweldo. Attorney, is there a way in the legal forum that we compel, but what is the other way to have both parties ay proceeding before the courts to determine just ownership? Wala ba tayo nakimo? As sa the term, legal terms Pwede matingan kita mo ato sa korte na kung ato ng duha para mag-litigate silang duha. So we can initiate, and LGU, we can initiate that, no? We can do that, but I don't know if that is within the mind of our mayor. Perhaps you can suggest. But he is more interested in collecting the taxes of 3.1 billion. Thank you, attorney. It's just a question because, of course, it's attorney. Ato yung priorities, the taxes, ato due to us. But this problem, attorney, I think will not be concluded wala siya end or mahigog siya forever if wala pinitabo intervention na sinituha will mag-determine na once and for all in sa ownership. There is one way. Atong isuwas ka. Atong isuwas ka. Atong isuwas ka. Mapugos sila lamis kung kinsay mo rin. Kaya ang reading, ang tatiyak. Pero kay naabay claim ang kuhan, ang city, pwede natin sumasa. But remember, the title to these properties are still registered with National Steel Corporation. Wala din siya mapalit sa global. Nakapalit sa ngalan sa National Steel. So, if we are going to presume that the registered owner of the title is the owner, then we will presume na NSC at niya. Pero kung ano isumasa, makatokan siya o pili kayo ng reading. And the owner will be forced to leave it and then will be forced to face each other to determine upon the ownership. Sakto. Force. Sakto. Attorney, thank you. Attorney for enlightening us. Thank you, Member Del Monte, Member Salsos. Member... Kumaya ka. At least sinabi ko lang. Member Kanya, you may take the floor. Actually, nakapunta na ba ng paggawa sa mga scrap media na balunong tayo internet para dapat sa bantay na asyundo. Pumunta na na ako, is the liquidator of the authority to do that kung ano ng scrap media. Kaya liquidator mo na, di ba? Do they have the authority? Kung Yes, by the way, I forgot to mention to you, itong deed of sale, itong itawag na asset purchase agreement, naiinventaryo dito sa mga makinarya na ipalit sa global. No? So, naapoy inventaryo sa makinarya na wala di baligya sa global. So, na-distinction sa scrap kung kisa niya ang global ba o ang NSC. Ang kaibaligya sa liquidator, kanina yung mga NSC. Now, there are also cases na itong mga empleyado sa global na una, wala mabayari sa NLRC. Kung nagdemanda sila sa NLRC, na ay desisyon ng NLRC na bayaran sila, wala naman ang global, kaya nilarga naman sa luwas, nagbira karoon ang sheriff of scrap niya sa global. Ang scrap sa global ilang bibira, ibaligyan nila, ibayad dito sa mga empleyado o wala mabayari sa ilang separation package paghawak sa global. Now, there are also complications there because na ay mga complainant na nag-anak sa ako, na nagsulti na kaning among kaso, ibaligyan na ang scrap, kanya itong 2013 pa para ibayad sa amo. That was 10 years ago, nagreklamo sila na tutod na rin mo na ako madawat ang kwarta. So I wrote this sleeper arbiter, ano man yung nagbaligyan o nagbaligyan itong 2013, ano na may mga tao reklamo din yung wala nila madawat ang kwarta, asa man ang kwarta, di ko nila
nila takot-tubag. Hindi sila takot-tubag. Ang sheriff akong gisulatan. Ang ilang hipong, nagpulis sila na yung sheriff. Pero naglibin ako sila property ba ko lang, kumas ko. Kaya baligyan ako sila, bayad ko mga mga tao mga kumplina. So it's really topsy-turvy, it's messy. It's really messy. Okay, members of SOS, no questions? Anyway, Attorney, I would just like to say our gratitude for you coming here and for explaining it better. No, I think explain sa atin ni Attorney Padilla, klaro naman siguro kayo ang mga issues nato with sa NSA. And kung isulti po ganina ni Ma'am Queenie na naabot pwede ba mag-intervene ang syudad relative to the ownership of the NSA, I think natubag ito na. So I would like to say thank you so much, Attorney Padilla. I have still two questions before ending. Number one is you mentioned a while back that if katulad ikaw makabayad kung 2.2 billion ang global, ma-transfer sa ila ang title. Then ibabagan ni late attorney Councilor Rivera, late Councilor Buseco. So the ownership of the property now still belongs to NSC. Ang title is still registered with NSC. But the tax declaration then were transferred to Global. Pagkagawa na ito sa decision sa Korte Suprema, gigan ang mga kasisor na ipalin na sa NSC. Hindi, the tax declaration was transferred to Iligan City. Kaya naangko naman sa Iligan City kanya itong 2016. So di-transfer, naamatay control sa tax deck, under our assessor, di-transfer ang tax declaration sa Iligan City. Pagkapili na to sa kaso in 2022, among gibalik sa NSC. Hindi ko gitete-iya. So walay personality ang global. Walay personality ang global. Ang gigunitan na sa global, katong dito selling na nakabayad sila 2.2 billion. Okay. Next question is, wala naman ang CDI nung iwan. What will happen if we continue na ito ang CDI? Well, of course, ang CDI mo that's another problem because when we took over as the new administrator of the city in July 2022, as I said, after 1 month, igawas ang Korte Suprema ng decision, hindi kita nagiya. And at that time, we were running the Colegio de Iligan. So, kung sa mayor, kung saan ko na ito magpanagan kaning iswilahan, ang campus, hindi magkita-kita. O isa pa, ikadua, wala akong gi-accredit sa Commission on Higher Education. Kaya naanay mo graduate ng mga estudyante, naanay kasunod sa 4th year. Kaya pag-graduate na nila, wala i-accredit ang eskwelahan, hindi sila makakuha mga board exams sa gobyerno because they are not accredited graduates of legitimate and recognized school. So yun ni Mayor, ato na lang isahan, useless man ang eskwelahan ng mga campus. Hindi pa sarap, pero ang mga estudyante, i-distribute sa ilang eskwelahan sa region kung hihingong scholar sa city. Bayaran nila ng tuition, di kaya sila lawan. Ako ba sila, nakagraduate na, ako ba, ipasara ng report exam. So, despite all of this undeniable circumstance, idimanda ng yapon ng Iligan City by some of the teachers of CDI who were displaced because of the closure of the school. Ang kanang demanda pending na karon sa Korte. Okay, thank you very much, Attorney Bert Padilla, for shedding lights to our questions.
One more question. Member Kaparan. Good afternoon, Mr. Chair. I'm just taking this opportunity. If it is possible, I am asking your permission if we can ask Attorney Roberto Padilla, since he is the head legal counsel of the Palawan market issue, if pwede ko mga pauta na regarding to the status. And if not possible, since nandun si Attorney Padilla, can we ask his time again next session? Okay. You can have the privilege to ask question. Okay, Okay, sure. Good afternoon, Attorney. Regarding to the power status of our Palawan market, also maging nahihita po since wala mang good na abot dahil sa regarding sa anang una po, nagpa-renovate, and we're hanging almost at the numbers, I guess. Kaya wala mang good na abot dahil sa dunia. Kung sa nag-rate status sa Palawan market currently, gawas na po itong katong sold ba sa court nga nanay desisyon, then at least maklaro attorney kung sa mangani ang status sa tungkol sa Palawan market. Yes, ma'am. Ang Palawan market, when the present mayor took over in July of 2022 was unfinished. Wala ka tuwan. It should have been finished before the former mayor before he stepped down. Dapat na humanan kanya ito pang before 2022. Pero kay nagnayo og several extension ang kontraktor o na-optan po sa public, munang na-delay ang completion sa project. So paglingkod ni Mayor Freddy, among gitanaw, it's 70% completed. 70% completed. Ingon sa ingon sa contractor, 90% plus completed. Nangayo ang contractor of 7 extension. Wala na masagot si Mayor Freddy kay ang 6 extension audit observation na sa COA na dapat wala na sila tagahi og 6 extension. Ingon sa COA, sobra na ang inyong ipanghatag na extension. So nangayo sila ikapitong extension, wala na tagahin ni Mayor Freddy. So to make the long story short, determinate ang contract. Determinate ang contract for delay. Now, niyato sa Construction Industry Arbitration Commission ang contractor. Ingon niya, natiwasan ako. It's almost done. Ingon po sa city, no, it's not done. It's 70% completed. Unfortunately, the SIA, the Construction Industry Arbitration Commission, decided in favor of the contractor. Ingon sa SIA, no, it's almost completed. So magbayad mo Iligan City. Magbayad mo. Sa kulang. So, we did not agree with the decision. We went up to the Court of Appeals. Isakap kita ni apilat kita. Karon, kanang apilasyon na ito, mag-file na ito kanina itong September only, September of this year, is still pending in the Court of Appeals. Nagpadala na og sheriff ang SIA. Now, under government auditing rules, kung na-ay decision against the government or any of its political subdivision, dili mo na pwede i-execute batok sa gobyerno kung wala'y go signal ang COA. Kinahanglan mo agi na sa COA. So pananglitan, makadaog kang kaso against the government or any of its political subdivision. Nidaog na ka sa kaso, nidaog na ka sa korte, o nidaog na ka sa SIA, mag-file ka pag petition sa COA. Mag-file ka pag petition sa COA para inyo sa COA nga pabayron na ang gobyerno. Wala na nila buhat, diretso sila grade of execution, gusto na sila mobira o mga properties na to. That happened only last week, na sheriff from SIA who came over and asked for the list of properties registered to Iligan City. I told the assessor, ayaw pagkata.
because that is not in accordance with the rules. Number one, wala mawagi sa COA. Number two, naatay apelasyon sa Court of Appeal. So wala na ito na silang matalakay. Ang mga na status karon sa public market mo. But we already secured the services of a new contractor, Metro Stonebridge, nga mo kaning contractor nga nagdemo sa Robinson's market. They are going to finish the unfinished works of the previous contractor. Nanatay kontrata nga diwason kaning project. Yes, yes, sir. Thank you, attorney. Nandito mga attorney na pending na appeal sa Court of Appeal regarding sa decision sa SIA. Pero, maano tayo ibahin mo di ba malayon sa contractor? Yes, Makita mo na mo dito sa So, ni Agi pa to siya bidding attorney. Yes, yes. Ni Agi siya bidding. Under government procurement law, Republic Act 9184, kung determinate ang contract, ang balawag ng sulting ang procuring entity, ang legal entity can enter into a negotiated contract with any legitimate, financially able contractor. Naanas balawag sir. Nandili na tinanan iapit kay ang atong tumuman is for the early completion of the project. Will enter into negotiated. So sa ito pa, mali yung siya bidding attorney. Negotiated na siya. Actually, nag-consider of several contractors. No? And then, ang procuring entity, led by the mayor, choose kaming Metro Stonebridge. So wala yung bidding. Wala yung bidding. Yes, there was no bidding. So, di pa kinanglan na ito, kaya kay bagong kontrata na po sa bagong kontraktor. Yes, we have a new contract. If I remember it right, I don't know, kung there is a council, dapat ay authority yata sa mayor to sign Yeah, I believe so. na nanatay ikot bagong contract dito. Dito kayo, pero number times sa lapot ko. I don't know if none of my authority ang mayor to sign contract with gigan sa SP. Yes, I believe so. Ito, attorney kay, what if, kung sa'y may mong estado, o kung sa'y may mong sitwasyon, attorney, kung sa ito ang apila sa korte, sa Court of Appeals, binigyan mo pabor sa LGU. Ang may tamo niya, kung paritan, mapindita sa Court of Appeals, then the judgment becomes final. We have two options. Either we don't appeal to the Supreme Court, we just abide by the judgment of the Court of Appeals, and then the contractor will have to file a petition before the COA. Before the COA, they will have to file a petition to execute the judgment. And the COA will have to come into the picture to determine kung asa kuwaon ang kwarta na ibayad sa kontraktor pursuant to their auditing rules and regulations and power over the coffers of the government and any of its political subdivision. Nangko din sila supervisory power sa atong kwarta sa gobyerno. So, ang waton sa kontraktor, kung muraw, kung galing sila, mag-file sila petition sa COA, kung ang COA, Para makuha nila itong ilang yes, kung ang COA mo determine na yun kung asa kuwaon ang kwarta na ibayad sa ila. Mauna trabaho sa COA. So karon wala pa na nila buhata pero nagpadala na sila og secret. Mo nang giujikan ako wala na ko patagay og listahan sa tax debt na ilang ipangayo. Okay. Any execution against the coffers of the government, dili mo na pwede nga magbirala sila kwarta sa atong appropriation kay what if the money was already appropriated para isweldo sa atong mga tao and then ilang biro, mga 10 sweldo.
That is why the COA will come into the picture para i-determine kung asa kuwako ng kwarta. Dili nila pwede makuha ang kwarta that was already appropriated for a particular purpose. Otherwise, ma-paralyze ang operation sa gobyerno. Attorney, dili ba siya kabahid sa unang appropriation nga para sa Palao Market? Nag-appropriate na ito ang budget nga ilang bigling appropriated na ito para sa ito ang project sa market. Yes, and that is what we are going to use to finish the project. Yes, it was appropriated for Palao Market. So, And that is the money that we are using. Attorney, if madaog sila sa ilang claim, naano kay appropriation na para ibayad sa ila, sa ito pa, gigamit na ito sa lahi, ang ito nga appropriated na project. Kaunta, ila para sa ila. Wala itong i-appropriate para ibayad sa ila. I-appropriate ninyo ito para ibayad sa project. There is a way of difference between what you're saying na i-appropriate para ibayad sa contractor. No. I-appropriate para ibayad sa project. Pero pagulungan ka na, katong ilang claim is para man to sa ilahan di-claim nga completed na nila nga part sa project. So dapat, katong nga ilang di-claim karon nga dapat bayaran nato para sa ilahan. Wala man sila nag-claim o lahi gawas sa katong nakuman nila, complete nila. Yeah, but we dispute that. Wala na ito dadawatan. Wala na ito dadawatan itong ilang di-claim. We disputed that. As a matter of fact, we went on appeal. So, that is Dapat why. na nato ang penalty sa... Yes, we have to wait for the finality of the judicial process. Okay, sige attorney, kana lang kay para na masabi. Medyo naay komplikasyon na wala panahuman wala pa penalty ang kaso pero para sa ibang mga contractor or we should have waited for the final judgment, the decision sa Court of Appeals o sa Supreme Court before ka makapadayon sa ato ang proyekto sa market. No. Kumala ko na. No, as a matter of fact, Republic Act 9184 says that if the contract is terminated, dapat i-panayon diretso. Dili na magulat sa kaso. Dili otherwise ma-prejudice ang project. Muna di mandato sa balaod. Kung determinate mo ang project, mangita ka dayon diretso og lain kontraktor para tiwason. Otherwise, kung imong hulaton mahuman ang kaso, maabot ka na nakulong ka tuig, mahugnog na katong atong katong project na wala matiwas, it will be prejudice. Muna itong bibuhat, ako lang isunod ang Republic Act 9184. Okay. Thank you, attorney. Thank you. As member of the council, attorney, I think pwede siguro pinaki sa ato ang sandaling paglunsod kuha may kopya sa kontrata between sa NGO sa ato ang bagong contractor karon nga padayon sa project sa ato ang bagong market. Thank We will you. request for the official, we will wait for the official request of the SP. Your Honor. Thank you. Thank you. Your Honor. Okay, any more questions? Okay, go. Salamat sa mga panahon, attorney. Salamat kayo. Nananagan din sa daghan ng mga pangutana o sa sunod po ng mga inquiry. Unta, susama ni Amy ka kaklaro. Thank you, attorney. You're welcome. Thank you. Thank you. So, pwede na... Okay, thank you very much, Attorney Garcia, for your time and your presence. Mr. Chair, I move for the restoration of House rules. Okay, there's a motion to restore the rules, duly seconded by Member Pacaya. Rules restored.